Dito sa classroom rules, clickable tong mga letters na to. For example, S is for reset properly, ganyan. And also I and R, clickable to. Tapos dito naman sa guess what, dito na yung, di ba maglalabas ka ng mga objects, real objects, or pictures, tapos ipapahula mo sa student kung ano yung shapes or nung color nung hawak mo. And then dito naman, after mong basahin tong directions na to, click mo lang tong arrow na dito sa baba. Ito. Click mo lang yan para lumabas yung criteria in grading. So, after mong i-explain itong criteria in grading, click mo tong activity time para lumabas tong example. And then, dito naman sa quiz time, next mo lang. Ayan. After mong basahin tong directions for letter A, click mo tong ito. Tong arrow na to. Huwag mong i-next. Ayan. Dapat yung arrow yung click mo. Tapos dito sa pag-answer naman, for example, number 1, circle, ayan. Click mo lang tong mga shapes. Lalabas yung mga, ito, yung pag-match nila. And then after yung masugot ang lahat ng to, click mo lang ulit tong sa baba, yung arrow, para bumalik siya dito. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na huwag mong i-next. Kasi kapag na-next mo yan, lalabas na yung letter B. So, for example, tapos na yung pag-answer nyo sa letter A na quiz, babalik siya dito, di ba? Dito sa slide na to. Tapos, ito na. Mag-proceed na kayo sa letter B. Ito yung directions for letter B. Click mo lang yan. Ito na yung activity or quiz nila for letter B. Ito naman sa pag-answer dito, clickable to mga colors na to. So, for example, number 5, white. Click mo lang yan. Tapos, mapupunta dun yung white. Ganyan. And then, dito sa homework, katulad lang din siya nung sa activity kanina. After mo basahin yung directions, wait. Click mo lang to ulit para lumabas yung criteria. And then, click mo tong homework para lumabas yung example.